What's up mga katnisi? Nagbabalik ang DIY Printing Technician. Sa mga hindi pa nagsasubscribe guys, subscribe na kayo. Click ang notification button, click ang flash nyo rin ng mga videos. So guys, tuturuan kayo kung paano mag-set up ng 1Pi sa Microtech router. So ang gamit natin guys na router ay HAP AX3. So ito siya guys. Yan. So ang ganda na itong router na ito guys, tsaka mabigat siya. Solid na solid. So ayun yung unahan niya, ayan. Tapos dito sa likod ay, eto yan guys. So 28 volts yung maximum voltage niya. So 12 volts up to 28 volts. So ayan siya guys. So reset button. Tapos Ethernet 1 up to 5. USB 3.0. Tapos meron siyang mode guys, syempre sa buttons niya. Tapos ito yung product information. So nandito yung credential guys, password, at saka yung username, password ng Wi-Fi. Okay? So tatlo nandiyan. Tatlong credential syempre. So ngayon guys, ang gagawin natin dito sa Ethernet 1, ito yung ISP. 2, 3, 4, ito yung AP. Yung 5, ito open. So yung open guys, gagamitin natin to sa laptop or PC. Bahala kayo guys kung saan nyo siya gagamitin. Pwede nyo lagyan to ng switch. Okay, so ayan siya. So ang kagandahan dito guys ay naka Wi-Fi 6 na siya. Okay, so ito yung gamit natin. Ganda niya guys talaga. Mabigat pa. Yan. Tapos ang gagamitin nating board ay ito guys. USUB. So USUB 3255B1. So 32 means ESP32 yung gamit natin dito. USUB means Ultimate Subbendo. 55 means is ito guys, yung gamit nating IC rito ay W5500. Okay? So pwede siya sa LAN. Tapos pwede din siya sa wireless. Okay? B1 is version 1 guys. So ayan yung itsura niya. Okay? So kagandaan dito, pwede mo nyo siyang lagyan ng charging station kasi pwede nyo itong gamitin. Okay? Meron na siyang 5 volts fan, LCD, tapos meron siya dito insert tsaka cancel button, at meron din siya sa reset button guys. So eto ay magiging available soon. Okay? So bale ito guys, pag binili nyo to is as is lang, board lang to guys. Okay? So yung mga ikakabit nyo na lang dito is mabibili nyo rin naman sa Shopee yan. So basta board lang yung makukuha nyo or mabibili nyo din to sa akin guys. So dalawang klase kasi to, ito pa isa. So ito ay USUB 32B1 pero ang nakalagay na rito is USUB 32 8720 B1 kasi ang gamit ko rito is 8720 naman ito guys. Okay, sa dalawa yan. So magkaiba yan. Ito, concept nito ay Raspberry Pi 5. Tapos ito naman is Orange Pi 5. So ganito rin yung itsura ng Orange Pi 5. Yan. Or yung hugis niya guys. Tapos yung mga I/O niya halos pares na parehas. Tapos itong program natin dito, instead na power to, pang program to guys dito sa ESP32. Okay, ganun din dito guys. So pang program siya ng ESP32. Okay, so ito yung gagamitin muna natin na board para dito sa video na to. Okay, so walang ano dito, ang tag dito, walang yung ito kasi guys, makikita nyo rito lahat na nandito naka-label na siya. So kung magle-label kayo sa node, ayan, nandiyan ang lahat. So kung saan nyo siya ilalagay, ayan, may mga numbering na siya guys. Ito, may mga number kung saan siya ilalagay para magamit nyo siya. Ayan, so pasok-pasok na lang dito yung sa coin slot, ito. Tapos sa bill acceptor, ayan yung kulay niya. Ito yung sa run and flash na LED, yung tatlo yung wire.
So, yung red, blue, black. Tapos, ito, 12 volts output. Or depende kung ano yung i-input nyo rito guys. Kasi ito ay 12 volts to 15 volts input. Ayan o. Okay. So, pinakita ko lang yun guys sa inyo para may idea kayo kung ano yung gagamitin nating board. Ayan. So, salpa ko muna tong mga power dito sa ano natin. So, ayan. Hindi ko na guys pinakita kasi sa inyo kasi sinabi ko naman sa inyo kung saan ko siya ilalagay. So, ngayon ito, yung Winbox, kailangan nyo ito i-download sa Google. So, search nyo Microtech Winbox. Tapos, i-download nyo guys yung 64-bit. Tapos, itong 1Pi Master, i-download nyo ito sa 1Pi. I-search nyo 1Pi download. So, magpapakita ito sa inyo. Click nyo lang yung kay Ivan Alayan 15. Tapos, extract nyo siya. So, right click. Tapos, ito, WinRAR extract here. So, lalabas ito. So, kailangan nyo rin ito i-download. Yung release 4.4 guys. So, dalawa sila dyan. Ito, wala na to. So, kailangan nyo lang to install. So, pag na-install nyo yan, ang lalabas nyan guys ay ito. Yan. Okay. Tapos, yung password nyan, tsaka yung admin. So, yung login is admin. Tapos, yung password nyan is nandoon sa router. Okay. So, may nakasulat yun doon. Tapos, connect lang kayo guys. So, ganyan dapat ang kakalabasan nyan. Ngayon, kasi bago siya guys, kailangan natin i-reset ang configuration niya. Punta tayo sa system. Punta tayo sa my reset configuration. So, dito guys, makita nyo, no default configuration guys. Ito. Click nyo lang yan. Tapos, reset configuration. And yes. So, ngayon, kailangan natin siya i-close. Tapos, buksan ulit natin siya. So, dapat itong password ay wala tayong password dyan guys. And connect. Kasi nag-reset na tayo ng configuration guys. So, dapat wala na yan. Admin lang yung matitira dyan. So, wait lang tayo after 30 seconds. Kasi automatic naman yan guys eh. Automatic siya magre-reconnect kasi nakasulat dito automatic. Auto-reconnect. Ayun guys. So, dahil wala tayong password, so sa old password natin, naka-blank lang yan. So, sa new password natin, ilagay natin yung password na gusto natin ilagay sa Microtech. Itong password nito, kailangan alam nyo to guys ha, kasi ito ay ibabind natin sa board. Dito. Okay? So, kailangan alam nyo yung password na yan. So, lalagyan ko yung password ng akin. So, hindi ko sasabihin sa inyo yung password ko dito guys. Kasi kayo mismo yung gagawa ng password nyo. Tapos, lagyan natin to change now. Tapos, gagawin lang natin dito guys. Kailangan i-close ulit natin to. Tapos, open ulit natin para malaman natin kung may password na to. So, connect natin. So, wala siyang password kasi guys. So, lagyan natin yung password na inilagay natin. And, connect. So, ayan guys. So, ibig sabihin gumagana yung password na inilagay natin ngayon. Ngayon, punta tayo guys, syempre nasa interface. Kasi, babagyan natin guys yung interface natin eh. So, lagyan natin dyan guys ay, pakita ko din sa inyo to guys, itong dalawang to, hindi siya naka-enable. Kailangan to i-enable. Mamaya i-enable natin yan. So, double click. Tapos, lagyan natin dito, ISP. Apply, okay. So, dito sa 2, 3, 4, gawin natin yan AP. Kung sa inyo guys, yung Ethernet nyo hanggang 4 lang, so yung pang 4 nyo is, eto yung open, o yung LAN or yung PC nyo, dito nyo ilalagay yon. So, ang gagawin nyo, eto lang yung AP, yung 2 at saka yung 3. Pero sa akin, may Ethernet 5 ako, eto. So, kaya etong
2, 3, 4 ang gagawin kong AP. So, tatlo AP ko. Double click. AP. Ayan. So, dash AP lang naman yung nilalagay ko dyan guys. Dash AP or minus AP. Ito guys, full tutorial to kaya sigurado matagal tong ano natin, video. So, ito ngayon ang gagawin kong open. Open. Para alam ko na naka-open to. Ibig sabihin meron siyang internet. Okay. So, dito guys, click nyo lang yan. So, bali yung Wi-Fi 1, yan po yung 5G ng AX3. Tapos yung Wi-Fi 2, yan po yung 2G nya. So, click lang natin to, double click. Punta tayo sa general, kailangan naka-AP mode. Ito, naka-AP na siya. Configuration, yung SSID nyo, yan yung lalabas sa Wi-Fi nyo guys. So, dapat ilagay nyo na yung gusto nyong pangalan sa Wi-Fi na pagkukonikan ng client nyo. So, sa akin kasi, ano lang to, tutorial. So, lagay ko rito Microtech. Tapos, 5G to kasi ito yung 1. So, 5G lalagay ko rito. Punta tayo sa my channel. So, punta tayo dito sa may ban. So, click natin yan. Tapos, click ulit natin. Gagamitin ko guys yung pinaka-maximum niya, AX. Kasi yung AX means Wi-Fi 6 yan. So, click lang to sa my width and channel width. Tapos, click lang din sa frequency. Click nyo lang guys, automatic magkakaroon siya ng magpipill up na siya. Ito guys, enable. So, yung 5G natin, i-enable na natin siya. Apply, okay. Sabihin naka-on na yung 5G dito. Tapos ito, ganun din. Double click. General, AP. Configuration. So, sa 2G naman to. So, sa inyo guys, bahala kayo. Kung ano yung lalagay nyo sa Wi-Fi name. Wi-Fi name kasi itong SSID. Tapos channel. Sa ban is pinaka-maximum na AX. Tapos ito, click lang. Enable. Yes. Apply. Okay. So yun guys, meron na tayong interface. Diba? Madali lang guys. Basta may ano kayo, may tag dito, may idea kayo or may alam kayo sa computer guys. Yun lang. So, X lang natin to. Punta tayo sa IP. Punta tayo sa DHCP client. DHCP client. Add tayo guys. Ang i-add natin dyan ay eto guys, naka-add na pala. So, naka-automatic na pala siya guys. So, eto guys ay apply. Okay na lang to. So, ayan na siya. So, ngayon, punta tayo guys syempre sa may X lang natin to X. So, para malinis lang siya guys, tignan. So, punta tayo sa IP. Tapos, firewall. Dito sa firewall guys, punta tayo sa NAT. Ito. Tapos, add tayo dyan. Tapos, sa general, ito. Ilalagay natin dito sa out interface yung ISP. Yan guys. Tapos, sa action naman, ilalagay natin ay masquerade. Apply. Okay. Tapos, close ulit to. IP ulit. Punta tayo sa DNS. Sa server guys, click nyo lang to. Tapos, type nyo 8.8.8.8. Google server po yan guys. So, babao natin to. Tapos, type ulit natin is 8.8.4.4. So, ayan. Google pa rin yan, guys. So, apply. Okay. So, balik ulit tayo dito, guys, sa IP. DNS. Allow natin to guys. Allow remote request. Tapos, apply. Okay. So, ngayon, guys, meron na yan, internet. So, click nyo lang dito is no or n. Tapos ping yan, ping. Type nyo yung ping. Tapos type nyo google.com. Google.com.
enter. So ayan guys, meron na siyang internet. So ngayon, kailangan natin mag-bridge. So sa bridge, punta tayo, ito, add. Tapos, ang ilalagay natin dito guys ay, di ba AP, nag-ano na tayo ng AP. So sa bridge, ilalagay naman natin is hotspot. So dash, hotspot guys means, ito na lang ilalagay ko, HS, hotspot, yan. Para ano lang, short lang, short name. So apply, okay. So ngayon, punta tayo sa may ports. Dito sa ports, kailangan natin mag-add ng interface. So add. Eto guys, yung interface niya, gagawin natin dito guys, add natin to. Ethernet 2, 3, 4, etong Wi-Fi 1, at saka 2. Eto guys, yung open tsaka yung ISP, huwag nyo gagalawin yan. Or huwag nyo i-add yan, ha? So, click nyo lang yan. Apply, okay. Sunod, ganun din. So, yung 3. Yan, apply, okay. Tapos yung 4. Apply, okay. Tapos yung itong Wi-Fi 1, apply, okay. Tapos yung last one, yung Wi-Fi 2, apply, okay. So yan guys, meron na tayo dyan. Naka-ano na yung ports natin guys. Naka-activate na yan. So ngayon, punta tayo sa may IP. So close ko lang yun, IP. Punta tayo sa addresses. Oops. IP, ito guys, addresses. Wag dito guys iba tong addresses dito sa IPv6. So kailangan sa IP lang tayo. IP addresses. So ayan, tapos punta tayo sa may add, or click natin itong add. Tapos ito guys ay para sa may hotspot. Okay, interface natin dito. Ito, lagyan natin dito hotspot. Itong HS, hotspot. So ito guys, gagawin natin to 10.0.0.1/24. So ito guys ay tag dito. Ito guys yung ano natin, tag dito. Yung IP para sa hotspot. Yan, IP address para sa hotspot. So pwede nyo baguhin to. Pwede nyo baguhin tong 10 ng 20. Pwedeng 30 guys. Ganyan. So sa tutorial natin, 10 nilalagay natin dyan guys. So kayo bahala kung ano gusto nyo. So apply. Okay. Tapos add ulit tayo. Ito naman guys para sa open natin. Okay. So 192.168.26.1. Ito guys 26. Pwede nyo baguhin to kung anong gusto nyo. Pwedeng 100, pwedeng 50, pwedeng 70. Bahala kayo guys kung anong gusto nyo. Tapos ito, ilalagay natin sa open. Or kung ano yung nilagay nyo rito guys. Okay? So ito guys ay apply. Oops, pag yun, kailangan to may /24. Yan. Okay, apply. Okay. So ayan na siya guys. So huwag nyo kakalimutan yung may /24 na yan guys. Kasi pag di nyo ginawa yan, ang mangyayari dyan, hindi siya gagana. Or wala siyang interface guys. Malilito siya guys. Ganon. So ngayon, punta tayo sa may, ano natin ito guys. Yan. So punta tayo sa may IP. Tapos sa may server, DHCP server. Punta tayo sa DHCP setup. Tapos, eto guys, sa may open, kung ano man yung nilagay nyo rito guys. So, yun dapat yun nandito, okay? So, Ethernet 5, basta doon guys. So, next lang yan, next. Okay na. Tapos, punta naman tayo guys sa may, close lang natin to. Kino-close ko talaga siya guys para malinis siyang tignan. IP, tapos punta tayo sa may hotspot. Punta tayo sa servers. Hotspot setup. So, click lang natin to. So, ngayon dito guys, siyempre sa hotspot tayo. Okay, ayun o, hotspot. Tapos dito guys, next nyo lang. Next.
Next. Ito guys, pwede nyo ilagay yung pangalan nyo rito. Pero ilalagay ko lang as is na yung ganyan lang. So next lang to. Tapos dito guys, kung nakita nyo guys sa local hotspot user admin yan. Okay, so kailangan alam nyo rin yung password nyo dyan. So, mostly nalagay ko lang dyan admin 12345. So kayo, bahala kayo. Admin 5678910, bahala kayo guys. Okay. So, ayan, next lang natin to. So, ayan guys. Kung nakikita nyo, meron na siyang hotspot. Pero, bago yan guys, kailangan natin maglagay ng user profile. So, punta tayo dito guys. So, click natin user profile. Ano natin to? Double click. Ayan. So, dito sa general, kailangan natin to guys, nilagyan ng limit. So, sa client nyo guys, kayong bahala kung anong gusto nyong limit. 5 megabyte per second ba? O, ano guys, Mbps, 5 Mbps, 10 Mbps, 15 Mbps. So kayo guys, bahala. Per client po yun, per device. So sa akin, nilagay ko dito, maximum ko na to. 2500 M slash. Kailangan may slash guys Kunyari sa inyo, 5M lang. 5M slash 5M. Ay. 5M. Ayan. Ganyan yung gagawin nyo. Kailangan may slash. Sa akin 2500 M slash 2500 M. Gusto ko lang i-maximum kung ano yung i-maximum nito guys. Kaya ko nilagay ito. So dito, sa script, ito. So dito kailangan nyo yung script guys. So ito kasi sa master walang script yan. So ano nyo to guys, i-search nyo sa Google yung itong pangalan na to. Ito. OnePy script hop only. Yan. So ngayon, click nyo yan, double click. So ito, baba natin. Kailangan natin i-copy to hanggang dito. Bago mag-on logout script guys. So copy. So, dito yan nilalagay. Paste. Tapos, ito naman, guys. Ito, hanggang dito. So, copy natin to. Dito naman siya ilalagay sa logout. Apply. Okay. So, yun, guys. Okay na to dito. Okay na rin to. At, ang gagawin na lang natin dito, yung ano na, guys. Nasa na yung board? Ito. So, ito guys, magpa-flash na tayo dito ng file. So, ano mo natin to? Minimize. So, minimize. So, ito yung sa release niya. So, nasa maximum na tayo guys. Mas maganda 4.4. So, double click ko lang to. Sa release, ito. Tapos, LAN base ang gagamitin ko guys. Kasi gustong gamitin yung LAN port. Para wala siyang lag guys. So double click natin to. So ang gamit natin dito ESP32. Ito. So kaya ESP32 to guys. Kasi tignan nyo to. Ito yung sinasabi ko sa inyo dati na mayroong ESP32 tapos ito 8720. So dito naman yan. Kasi 8720 yung gamit naman itong itong maliit na to. Ayan. Pero ito yung ito guys, ito yung W5500. So double click lang natin to. So bago natin na start flash to, kailangan natin ilagay sa computer syempre yung board natin. Ang gandaan sa board natin guys, meron siyang indicator. Dalawa indicator nito guys. So ito para sa write, ito para sa read. Okay? Ito yung nagsusulat. Ito yung bumabasa. Okay, so pakita ko sa inyo. So, ayan guys, kung nakita nyo. Ano yan ha. So, ngayon, gagawin natin ay ipa-flash na natin siya guys. Double click nyo lang yan. Double click. So, ito lalabas dyan. So, para nyo malalaman kung anong COM siya guys. So, gagawin nyo. Punta kayo sa may computer management. Ito yun guys.
So, search nyo lang to sa computer nyo, computer management. Tapos, lalabas yan. Punta kayo dito sa my device manager. Tapos, itong comport. Ayan. So, makita nyo rito, COM4, guys. Okay? So, yung comport ay COM4. Okay? So, lalagay nyo rito, COM4. COM4. Tapos, enter nyo lang yan, guys. So, pakita ko sa inyo. Enter ko lang. Enter. So, ayan siya, guys. So, makita nyo, pag yun yung nangyari sa inyo, hindi siya tumuloy, meron tayong pindutan dito para tumuloy yan. Etong flash boot. Ito, guys. Oh. So, hold nyo lang to. Ayun, oh. Okay na siya. So, pagka tapos, no, na yan, guys. Oh. Dire-diretso na siya. So, nagra-write na siya, guys. Oh. May indicator siya na nalalaman nyo na may pumapasok na file sa ESP32 natin. Galing sa USB, syempre. So, ayan siya. Oh. Ang kagandahan din ng board natin, guys. Sabi ko sa inyo, may LCD siya rito. Salpak nyo lang LCD nyo. Or kung gusto nyo, LED lang yung nakalagay. LED indicator, pwede rin. Kompleto to, guys. Kompleto ng output tsaka input to. So, ayan, oh. Cancel button, insert button, reset button, charging pin, 5 volts fan. So, ayan. Pangalawang flash niya. Kaya nakita nyo nag-flash to saglit tapos umilaw ulit siya. So, ganyan po ang kagandahan ng board natin, guys. Tsaka ang gandahan nito, oh, wait lang, tapos na yata. Oh, 100% na. Ayun, okay na, guys. Tsaka ang gandahan nito, guys, meron tayong factory reset button dito. Ayan. Tapos meron tayong button para sa reset at tsaka enable. Parang eto, guys, ito kasi lalabas na lang yung button nito. Pero kung ayaw ilabas, pwede lang nasa loob lang siya. Ayan. O, diba? Galing, no? O. Ngayon, dahil tapos na yung ano natin, guys, etong prog, iyan na natin siya rito, guys. Ayan, ibababa na natin. So, ayan, nakababa na siyang ganyan. So, ngayon, kakabit ko na rito, guys, yung sa iHap natin. I mean, sa HAP. iHap tuloy. Sa HAP AX3. So, ilalagay ko na siya rito. Ayun, o. Meron siyang link ko. Yung nailaw-ilaw. So, ibig sabihin, may link na siya, guys. So, dito, X na natin to, guys. X na natin to. X na to. Punta tayo sa my winbox natin. So, sa IP, tapos dito sa DHCP server, leases, dapat meron na siyang connection. Asan na? Wala pa rito. So, wait lang. Pagka ganyan, gagawin nyo lang dito, guys, ay eto. Pindutin nyo tong reset. Ito. Tapos magkakaroon na yan dyan. Ayun, no? Diba? O, ayan, no, guys. So, makita nyo kung saan siya nakalagay na port. Okay? So, ngayon, double click nyo lang yan. Wait lang, guys. So, double click nyo lang ito. Siyempre, make sure, guys, ang double click nyo yung eto, yung linya na to ng pinaglagyan nyo ng port. Okay? So, double click nyo lang to. Tapos, double click nyo rin yan. Tapos, copy nyo yan. Copy. Tapos, make static. Tapos, okay nyo lang yan, guys. Okay? So, ganun lang yan, guys. O, ngayon, gagawin natin ay pupunta tayo sa hotspot. Ayan natin to. Pupunta tayo sa hotspot. IP hotspot. Tapos, punta tayo sa my host. Ayan. Tapos, double click lang natin tong host. Kailangan natin to i-make binding
make binding. So sa make binding guys, yung type niya, imbis na regular, kailangan ito naka-bypass. Tapos apply, okay lang yan guys. Diba, ang dali. Tapos pag tayo sa wall garden, IP list. Ayan. Tapos, mag-add lang tayo dyan guys. Add. Dito sa may destination address. Destination yan guys, meaning yan. Destination address. So, click nyo lang yan. Tapos, right click, paste. So, ito yung kinopya natin kanina guys. Diba? So, apply. Okay. Tapos, punta naman tayo sa may IP, firewall, filter rules. Tapos, add. Sa general, dapat ang nakalagay dyan guys ay input. Tada. Ano kayo ilalagay natin dyan? Hindi input. Forward lang yan guys. Sorry guys. Okay, sorry. So, dito pala ilalagay natin dito sa may source address guys. Ito. Dito sa may source address. Paste lang natin yan. Paste. Twink. Ngayon, i-apply. Okay natin yan guys. Apply. Okay. So, ayan guys input, ang ano niya, ang chain niya is, tama ba? Ang chain niya is forward. Kailangan. Kasi naka LAN. So, magiging input lang to kapag ka naka Wi-Fi lang yan guys. So, taas natin to guys, sorry. So, nasa baba siya. So, hold natin to. Tapos, itaas natin doon sa number 1. Sa 0. Yun. Siya dapat maging 0. Okay. So, X lang natin to. Punta tayo kay Google. Yan. Tapos, i-type natin dito yung IP address guys. So, pero i-ano natin dito. I-ano natin. Sorry, hindi niya pala nakikita. So, right click. Paste. Tapos, type nyo /admin. Ayan na guys. Okay na. So, nakapasok na yung board natin dito. Kasi meron na tayo ng 2 eh. So, dito, kailangan nyo i-configure yan guys. So, kung ano yung nakasulat sa board natin, yun na i-configure nyo dyan. So, for now, syempre, eto guys, is admin lang yung ano nito eh. Default. For now, syempre, kasi kayo ang mag-configure nito. Yung password nito in the future, syempre. So, login tayo. System configuration. Ito guys. System configuration. So, dito guys, papalitan ko tong name. Ito kasi yung makikita nyo sa may ano natin. Itong name na to doon sa may LCD. So, babaguhin ko to. So, gawin natin ito. So, kayo guys, bahala kung anong ilalagay nyo rito. Tapos, itong mode natin ay static. So, dito guys, lalagay ko rito yung ano ko guys, yung kinapit ko kanina. So, papaste ko lang dito. Ayan. So, ito guys, ito yung nakalagay dapat. 255.255.255.0. Tapos dito guys, ito lang guys, 10.0.0.1. So, itong 10.0.0.1, ito yung sinasabi ko sa inyo guys kanina na pabaguhin nyo to kung gusto nyo baguhin. So, dito ay yung Google DNS server, ayan, 8.8.8.8. Ito guys, yung ayan guys, yung ito rin, itong gateway IP. So, kung ano yung nakalagay nyo rito, yun yung nalagay nyo rito. So, dito guys ay admin, syempre. So, dito yung password ng Microtech guys. So, ito yung username ng Microtech, kaya hindi ko binago. Tapos, ito yung password na binago natin guys nung una pa lang. So, lagay ko dito yung password ko para makapasok guys yung node sa Microtech. Kasi pag di nyo binago to, or hindi nyo nilagay dito yung password ng Microtech, hindi po papasok yung node dyan guys. Or yung board, syempre. So, keep alive to. Ito guys, hindi ko muna papalitan to. Sa inyo guys, palitan nyo na yan.
So, palitan yung, or kung gusto nyo admin pa rin, pero palitan yung password. Dito ganun din, yung password palitan nyo. Ito guys, kayo mag-configure dito. So, nakalagay naman dito kung ano yung gusto nyo ilagay, syempre. So, 30, okay na yan. So, abuse. Pag inaabuso yung insert coin, so, kayo bahala. 10 or 5 times, 20 times, bahala kayo. So, lagay ko dito 99. Tapos dito 1 minute lang lalagay ko dito kasi ito yung minute na pag naban ka. So kahit sa inyo guys 5 minutes mga ganyan, 10 minutes para hindi nila ulit-ulitin. So itong sa pindutan, hindi natin to guys magagalaw ngayon pero mamaya papakita ko sa inyo kung paano to. So dito sa baba, ito guys yung nakalagay sa board natin. So sa coin slot pin, ito ay 13. Sa bill acceptor pin, ito guys yung 34. Tapos sa coin set or yung relay, ito guys yung 12. Ito guys, hindi na to babaguhin. Ito hindi na rin to babaguhin. Itong mga to, ito, hindi na, wala to guys, ito babaguhin. Ito hindi na rin babaguhin to. Halos wala ka nang babaguhin kasi ang binago ko lang dito is itong pin 13, 34, tsaka 12. So dito, yung gamit nating LCD dito ay 20 by 4. So baba natin, baba. Ito guys, yes ko to. Tapos dito sa pinakababa, ito guys, itong disable, gawin yung factory reset or reset factory settings ito. Tapos save. So, okay lang natin to. Okay. So, ano lang natin to guys, so yung reload. Tingnan natin guys. So, admin lang yung nilagay ko rito. So, binagay nyo na yung admin yan guys. So, kailangan tama yung password nyo rito guys ha. Balik ulit tayo dito sa system configuration. So, ngayon yung button, makiklik nyo na guys yung button nito. So, clear and buy. Ayan, clear plus buy button ito. Tapos yung nakababa ulit guys. Save ulit natin siya. Ayan. At okay na natin to. So, ayan. So, ngayon pagka natapos nyo na yung sa inyo guys. So, yung ilaw dito nawala na. Hindi na siya nag-iilaw. So, kahit anong gawin natin dito. Ayan, wala na. Hindi na siya nailaw. Kasi tama na yung configuration natin. Kaya doon nyo rin malalaman kapag ka nag-flash kayo ng 1Pi, makita nyo to guys na umiilaw sa unang flash nya. Okay, ibig sabihin, pumasok na yung files. So, ngayon, punta na tayo guys sa may, kasi nag-binding na tayo guys, diba? So, punta na tayo sa may Winbox. Ayan. So, sa Winbox, itong files, tapos itong hotspot, pilitin nyo yan. Tapos ito guys, remove yan. Okay, so wala na siyang file. Okay, wag nyo remove to, wag nyo remove yan. Basta yung, kung ano yung sinabi ko, yun lang guys, gawin nyo. Tapos, punta tayo dito sa my master. Ito yung master nya guys. So, itong master ay, click nyo lang yan. Ayan. Tapos, dito sa my Microtech template. Ang gagawin natin guys, ito na yung pinaka-version niya yata ngayon. Imbis na 4.4.3 pa rin. So, okay lang yan. So, click natin yon, assets, JS. Ayan. Tapos, right click. Tapos, edit notepad. So, dito sa edit notepad guys, yung etong vendor IP address, ito yung kinopya natin kanina. So, highlight nyo lang to, right click, tapos paste. So, yun pa rin siya guys, hindi nagbago. So, dito guys, pwede nyo baguhin yung multibendo nya. Okay. Tapos, yung sa false nya, gagawin yung true to kung gusto nyo ng multibendo. Okay. Tapos, dito kasi guys, naka-false itong charging
enable. So, gusto ko siya enable. So, gagawin ko siya is true. Ayan. Tapos, punta tayo dito sa file. Tapos, save. Ayun, guys. So, ngayon, nakasave na tong file na to. Okay. So, balik tayo, guys. So, ngayon ito, guys, copy natin to. Tapos, paste natin ulit, guys, dito. So, may copy na siya nakasulat. So, click lang natin to. Click ulit. Tapos, baguhin natin siya na hotspot. Ayan. So, ngayon, naka-hotspot na siya. Hold new hotspot. I-drag nyo rito, guys. So, may file list. Ayan. So, ganyan nangyari sa kanya, guys. So, ayan. So, kung nakita nyo, ayan na siya. Okay na yan, guys, kapag ganyan. So, close na lang yan. Close na to. Ngayon, punta tayo kay Google ulit. So, ngayon dito, guys, new tab tayo. So, type lang natin. Guys, ito, taas. Type lang nyo lang dyan yung 10.0.0.1. Pero walang lalabas dyan kasi hindi pa tayo pala nakaano rito, guys. Sorry. So, kailangan... Ito kasi, guys, nakaano pa tayo rito. Naka-LAN pa tayo. So, alisin ko yung LAN doon sa may iHop ko. Kasi nakalagay yung computer ko sa LAN ng iHop. So, ayun, guys. So, naka-access na siya sa... tag dito. Sa Wi-Fi. So, click nyo lang yung Wi-Fi. Ayan. So, ito, guys, so... Microtech 2G or 5G. So, kahit sa 5G tayo, guys, yan, no? Magko-connect naman yan. So, ayun, guys, oh, open browser. Ayan, guys. Oh, di ba? So, insert coin natin. Tingnan natin kung gagana siya. So, ayan siya, guys, ha. So, insert coin. Yun. Gumana, oh. Basta tama yung ano nyo, guys. Tama yung config nyo, ginaya nyo sa akin, kung ano yung ginagawa ko, gagana yan, guys, okay? Promo rates, yep, gumana na siya, guys. So, ibig sabihin, okay na to. Lalagay ko rito yung mga wirings para mapakita ko rin sa inyo, guys, na talagang gumagana lahat tong mga nandito. Yung function nito, fully functional po to, guys, okay? So, wait lang. So, yun, guys, at buksan na natin power supply. So, nakita nyo, guys. Ganyan siya. Ganyan na itsura niya. So, di siya nakakonect kasi wala pa yung ano natin, guys. UTP cable galing sa AX3. Hop AX3. So, ayan, guys. So, pag ganyan, automatic naman yan, guys, magko-connect. Pero kapag gusto nyo i-connect agad, reset nyo lang to. So, mabilis na yan pagka nag-reset na kayo. Ayan, o. So, initializing. Ayun, o. Pasok agad, o. Bilis. Pagka ni-reset nyo siya, pasok agad. Grabe. So, kung nakita nyo, guys, ang consumption niya ay 2 watts. Kasi all in all na siya, guys, o. Nakita nyo. So, may ano yan. May power cut yan, guys. Huwag kayong mag-alala. Kasi baka tanongin nyo ako kung may power cut o wala. Kasi kung nakita nyo tong bill acceptor natin, o, naka-off yan. So, mag-on lang yan kapag nag-insert coin tayo. So, insert coin tayo, pwede tayo, guys, gumamit dito sa insert or cancel button. Kasi nga, na-configure natin siya doon, guys. So, pwede dito, pakita ko muna sa inyo na pwede dito. Ayan, guys, oh. Galing, oh. So, ito. Tulog tayo, guys. 20, 5, 10. So, 35 to dapat. Ayun, oh. Guys, oh. 35, oh. Wait lang. Ayun, 35, galing. Plus 100, ayan. You know. So, reading bill. Uy, 135, grabe, galing. So, ngayon, pwede natin siya i-cancel dito. At magbibigay siya, guys, ng voucher code. Ayan, digital voucher code. Kasi ang galing talaga ng ng OnePay. Gustong-gusto ko ang OnePay sa ngayon na, guys. Kasi dati talagang, grabe, hate na hate ko talaga ang OnePay. Hindi ko kayang i-configure. So, sabi ko, hindi ako pwedeng sumuko. Kasi kapag sumuko ako, wala na. Na ako, mada-downgrade na ako, guys.
So ayan, okay na siya. Pwede na sa lahat dito guys. O, di ba? Tapos yung dito guys, bukas gagawin din natin to ng video syempre para malaman nyo rin kung paano to mag-work. So ngayon guys, kung nakita nyo, ayan na siya. At mag-insert coin tayo guys galing doon sa mismong portal. Ayan o. Okay na okay guys. Insert coin tayo. So ayan guys, kung nakita nyo, 35, ayun na guys, 35 pesos. 100 pesos, tingnan natin. Yun, 135. So kahit antayin natin yan guys, na ganyan, hindi po yan mag-ghost credit or kahit napitikan talaga natin guys. Na-try ko na yan pitikan. Pinitikan ko na yan guys, ito. So, sa mga nakakaalam guys, alam na nila. Kahit di ko napakita yan. Kasi lahat ng custom board ko, pinipitikan ko talaga yan guys. Bago ko ibenta yan. So, ayan. Ayun. Oh. Power cut guys. Diba? So, ayan guys, 5881. So, pakita ko sa inyo guys na 5881 din yan. Ayun o. 5881. Ito. Ayan guys, 5881. Okay? So, talagang gumagana guys yung ano natin. Yung USAB. Ayan guys. So, at least alam nyo lang guys kasi yung sa iba dyan, baka hindi alam na meron tayong bagong board. Kaya ito nilabas agad. Okay? So, ngayon ay July 28, 2025. Okay, guys? Para alam nyo lang. At ito, di lang to guys, para sa OnePi, pwede rin to guys sa ibang software. Okay? So, pwede ito sa Wi-Fi 5 Soft, KittyPi. So, basta yung mga same wiring, guys. Okay? Same diagram din. Kasi na, ano naman siya, nako-configure yung mga output at input niya. So, eto guys. Pwede sa OnePi, KittyPi, Wi-Fi 5 Soft. Yan. Okay? So, doon, ganun din. Sa OnePi, KittyPi, sa Wi-Fi 5 Soft, guys, wala pa siyang, si Wi-Fi 5 Soft, guys, wala pang para sa W5500. So, kaya hindi pa ito pwede. So, ito pa lang guys yung pwede. Okay? So, ayan guys. At sana nagustuhan nyo yung video ko. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo guys. Bye. Peace.